nakakatiyak kayong protektado po kayo Moni. ng inyong mga karapatan. Alamin yan sa report ni Chuck Ansagay. Si Kuan ba? Lumapit sa ABS-CBN News ang isang nagmamay-ari ng restaurant na umuupa sa Safi Arcade sa Bula, Lagaw Road na si Cherry Odi. Inireklamo ni Odi ang umano'y di pagtupad ng may-ari ng arcade sa kanilang kontrata. Sa May 2012 pa matatapos ang kontrata niya para upahan ang espasyong ito. Pero laking gulat umano niya nang magsimula ng pag-demolish ng kanilang stalls doon. At napag-alaman daw ni Odi na liban sa kanilang tenants dito, pumasok na naman daw sa ibang kontrata ang lessor. We have a preceding contract and sa akin, it will end May 2012. But there are others out there, may ibang tenants pa doon na even entered into a contract with them December 2010, January 2011. Sa notice na ito ng City Engineer's Office, sinasabing illegal ang demolisyon pero itinuloy pa rin ang pagsira sa mga stall. Kaya napilitan siyang magsampa ng kaso laban sa may-ari ng gusali dahil sa di umano'y pagtalikod sa kanilang kontrata. Hiniling niya rin sa korte na magbayad pinsala ang lessor. We are within contract and we were willing, I am willing to stand by my contract. Sila itong naninira and at this point, they've started demolishing. Nakailang beses namin sinubukang makuha ang panig ng Safi Realty Corporation. Pero ayon sa kanilang consultant na si Fernando Antopina, di na raw sila magbibigay ng komento dahil nasa korte na ang reklamo. Ano nga ba ang dapat ikonsidera ng isang negosyante bago pumasok sa mga kontrata? Para sa Pangulo ng Integrated Bar of Philippines na si Atty. Elvie Albano, hilatising mabuti ang kontrata hanggat maaari kumonsulta sa isang abogado. Kung ikaw ang obligee at kung may mga bagay na di ka sang-ayon, tanungin umano ang obligor. Prepare na po natin yung contract, then make sure that you read it. Or for halimbawa naman po, sa isang party, syempre hindi naman kayong dalawa pwede magpagawa ng contract. So halimbawa yung isa po sa inyo ang nagpagawa ng contract, pero nag-usap po kayo kung anong dapat nakalagay doon. So eto na po, tapos na yung contract, make sure na may oras mo kayong magbasa ng contract. Ano naman ang breach of contract? Ayon kay Albano, ito ay pwedeng paglabag ng parehong panig. Ito ay kung ang obligee o ang obligor ay di tumupad sa pinagkasunduan. Sa ganitong pagkakataon, higit umanong kailangan na ng legal advisor. So ano naman po ang remedies pag may breach of contract? Una-una, syempre, di ba, mga Pilipino naman baka pwedeng madaan sa usapan. Pero kung hindi ho, then again, I will advise you to see your lawyer. Sakali mang tinerminate na agad ng isang party ang kontrata na di pa umabot sa napagkasunduan, repasuhin umano ang pre-termination clause. Pwede kasing tapusin ang kontrata, pero dapat ay may mabigat na rason. Ang pre-term clause ay nag-iiba. Mayroong panig lang sa obligor, may iba ring panig sa obligee lang. Pre-termination clause na pwedeng nagsasaad doon na even hindi pa umabot sa ganitong number of years, pwede po natin siya i-terminate for reasons also cited therein. Oo, kasi hindi lang po siya absolute. May mga pre-termination po tayo. Ang payo ng IBP ay para sa lahat ng mga nais pumasok sa anumang kontrata. Dahil ito ay nakasulat at napagkasunduan, kailangan umanong igalang ito. Maaaring mapanagot ang sinuman sa dalawang panig ang lumabag. Chat Ansagay, Patrol ng Pilipino. Pumasok naman sa kasunduan ng GSIS at National Statistics Office o NSO para